Dr. De Castro, magandang umaga po. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel at Weng. Kamusta po kayo? Ay, mabuti Okay naman, po. sir. Thank Kayo you po rin, sa sana. inyo. Okay din. Sa inyo pong pagtanggap sa aming tawag. Salamat po. Paano nyo tinatanggap yung pong development na ito? May balita pong madadagdagan po yung ating Typhoon missile dito, system sa Pilipinas. Positive po yan. Iko-quote ko ay paraphrase ko yung sinabi ni Colonel Francis Padilla. The more the merrier. Kasi talagang part yan ng ating tinatawag nating integrated deterrence. No, alam naman natin kung paano talaga sinasakop ng China at yung mga activities ng mga Chino ngayon, no? Habang dinidiscuss ho natin itong deployment nitong Typhoon missile, ang China ho ngayon tinitest yung bago niyang aircraft carrier, yung Fujian. Wow. 80,000 ton na aircraft carrier na nagawa ng China in a matter of 3 or 2 years. Tapos nabalitaan naman po natin ilang beses ho, pumasok ho sa ating archipelagic waters ang mga barko ng People's Liberation Army's Navy. Tapos nabalitaan po natin, nag-conduct pa sila ng live fire exercise hanggang banda po sa between the waters between Australia and New Zealand, yung Tasmanian waters. So talaga ho, kapitbahay ho natin ang merong pinakamalaking hukbong dagat. Meron ho siyang napakarami hong thousands of missiles along Chinese coast. And of course, minimilitarize na ho yung mga isla. So, Dr. De So paano Castro, ho natin, kumbaga, tatapatan ho yan? Hindi ho natin kaya, magre-rely ho lang tayo sa tinatawag natin integrated deterrence with the United States Armed Forces o po. parang didepende tayo sa kaalyado natin. Ganyan ho eh. That's the most convenient to. Mayroon tayong ally. Ideally ho, we could rely on our own. But the reality ho kasi, in the last 75 years, ang focus po natin, internal security. Okay, kumbaga ang dapat diskarte ngayon at focus na gobyerno ngayon, Dr. De Castro, hanggat anong kayang gawin para mapalakas ang depensa natin sa external threats natin, gawin na ng gobyerno. Kahit paano sabihin ng China, laban po sa atin. Nababanggit lang ho, di ba, lalo na last week ho, yung konsepto ho ng sovereignty o kasarinlan. Ito, what we see is sovereignty in practice. Pagdating ho sa decision, lalo na ho, pagdating sa national security. Kasi ho, pag tinatawag na ho natin issue of national security ho, nandiyan ho pumapasok yung survival ho ng ating estado, ng ating, hindi lang ng gobyerno, kumbaga yung sanglibutan Pilipinas. So, harapan ho natin is of course a very expansive and coercive power. So, ayun ho yung kumbaga the sovereign decision natin na hindi ho dapat pakialaman ng mga Chino. Okay. Ito lang, Dr. De Castro, dapat ba nating binibida yan? Dapat ba nating ina-announce? Kasi nung nagkaroon tayo ng Typhoon missile, iniwan dito ng mga Amerikano yung Typhoon missile wing, parang naging agresibo pa lalo ang mga Chinese, di ba? Sa pagpasok do sa ating mga territorial Nagalit waters. sila Oo, pero ito may bagong tayong tatagaping Typhoon missile, hindi naman siguro magiging superpower po ang Pilipinas dahil po sa dagdag na Typhoon missile na ito sa Southeast Asia, no? Pero dapat ba natin binibida pa yan, Dr. De Castro? Magbabago ba yung ayun yung esensya ho ng deterrence eh. Deterrence is a form also of communication. So, kumbaga, ano yung gagawin ng mga Typhoon missile? Hindi, magpasok ho ang mga Chino ho ng mga barko nila. Pero minsan ho, kung talagang tinotoyo ho ang ating armed forces o ang ating presidente, i-radar lock ho natin yung mga kanilang barko. Pag ni-radar lock nyo ho yan, alam nung mga barko, nakatarget na sa kanila ho. So, mga Tomahawk missile ho doon sa Typhoon. Ganun ho ang ginagawa ng Taiwan. No, pumapasok ho yung mga Chinese planes ho, napakarami ho kasi, dahil hindi nila maharapan, ginagamitan nila ho ng radar lock. So, ayun ho yung laro. Oo. Pag sinabi pong radar lock, ano ibig sabihin nun para sa amin mga ordinaryong mamamayan, Dr. De Castro? Pwede na ho anong natin purpose tirahin niyan? sila ng missile. Meron naman ho tayo yung BrahMos. Ibig sabihin, nakalock na sila doon at any time, pag kinailangan, automatic na target na sila. Pwede hong lumangoy sa karagatan ho natin, yung mga officers and service personnel ng People's Liberation Army's Navy na nandun ho sa hukbong sa barko po nila. Ayun. So pwede parang pasasabugin yung barko nila. Ganun ba yun? Oo. Kasi tayo lang lagi ang sinisindak ang kinikoerce ng mga China. Let's give them a dose of their own medicine in an asymmetric manner po. Okay. Ano ibig sabihin nun?
Hindi ho tayo natin kumbaga pantayan eh. Parang David and Goliath po. Oo. At least si David ho, meron hong kumbaga tira doon. O kumbaga sa sarili nating kakayahan, gamitin natin kung ano meron tayo laban sa kanila. Pero ito, Dr. De Castro, kasi kung ngayon pa lang binabakura na tayo ng China, kapag nakikita nila na lumalakas ang depensa natin, baka lalo tayong bakuran. Ganun ho talaga. Kaysa naman ho, pag inatras natin, babakuran rin tayo. Di po ba? Damn if you do, damn if you don't. Let's offer that at least meron tayong chance. Di po ba? Pero okay ba ito? Parang pichi-pichi ang ginagawa sa atin ng Amerika. Sige, padala natin na isa pa yan. Tingnan ho Tapos, natin pag binisita ho ni Secretary Hegseth. Kung napanood niyo ho yung kanyang speech sa Hawaii this morning ho, sabi niya ho, America first, of course, ang policy na pa nila America first, pero hindi ibig sabihin nag-iisa ang Amerika. Dapat rin palakasin ng Amerika ang kanyang mga allies at mga security partners. Okay. So, ibig sabihin doon, nandun maasahan pa rin natin yung pinangangalandakan ng US before, under Biden, na solid pa rin, ironclad pa rin ang suporta nila sa Pilipinas. Opo. Yun po ba yung bagay na mapapanghawakan natin, Dr. De Castro, under Donald Trump? Hindi ho, kasi very fluid ho yan. Alliance po yan eh. Ano ang pwede makapagpabago ng solid and ironclad support sa Pilipinas? Kumbaga, test ho yan. No? Talagang alliance is always tested by deterrence. If deterrence would fail, sinabi ho ni Secretary Hegseth to, if deterrence would fail, we will make sure that we will win in any actual combat ho. I'm just quoting Secretary Hegseth to. Ganun din ang sabi ho ng China eh. Di ba? Tingnan ho natin. Miski na anong klase ng laban. Di ba? Okay, we will make sure we will win. We will win. Yan ang sabi tingnan ho natin. Kasi sa totoo lang ho, hindi pa ho nananalo ng gera ang China. Okay. Ayoko naman sa atin nila subukan. Dr. De Castro, wag naman sa atin. Okay po. Doc, thank salamat, you. Good morning. Doc. Thank you, Professor. Okay, ma'am. Good morning po. Si Professor Renato De Castro, International Defense Analyst na Professor po ng De La Salle University Department of International Studies. Alright, Hilingan, walang pinoprotektahan.